3 oras lang na biyahe mula sa Metro Manila, naghihintay ang masarap na yakap ng inang kalikasan. Sa paanan ng bundok ng Sierra Madre, matatagpuan ang kalmadong agos ng Peñaranda River na napapagitnaan ng matataas na limestone walls na umaabot ng 16 meters ang taas. Samot-saring kwento rin ng kababalaghan ang maririnig mo sa mga taga rito. Naniniwala pa rin po naman ako na may naunguha talaga. Parang siya, binihag siya. Nung diwata, nanunugis siya ng taga. Ayaw na may kasama. Matagal na, ala pa siya. O di hinanap, pumunta doon, tinawag, sumagot. Uyang eri ako'y hirap na. Nakaipit pa pala siya ng bato. Mga kwentong tila lalong umaakit sa mga bisitang gaya ko. Handahan lang po. Hinog ang panahon para sa isa na namang adventure. Dumating na naman ang oras para gumapang sa lupa. Pagpawisan ng malagkit, subukan ang aking tatag. At tingnan ang buhay sa punto de vista ng iba. Sa daan patungo sa Minalungaw National Park sa General Tino, Nueva Ecija, may 2 lugar na kailangang businahan. Pasintabi raw ito sa mga nilalang na hindi nakikita at sanhi umano ng ilang aksidente doon. Patikim pa lang pala iyon ng mga kwento ng kababalaghan na maririnig ko sa Minalungan. Maabot yung ano mo. Lalo. Dahil marami ring kwento ang aming tour guide na si Darin. Sa pagkaalam mo, ilan ang namatay dito? Siguro sa pagkaalam ko, mga 77 na. Buhat yung kahulihan na namatay yung bata. Yung bata po kasi ang huli kong nalaman na namatay dito. Pero this year, mga ilan na? 3. Naniniwala pa rin po naman ako na may nangunguha talaga. Kasi kung sasabihin naman natin na walang nangunguha, paano po kung may madisgrasya ulit ng sanhin ng pangkalunod, masasabi mo po ba na walang nangunguha? Ang mahigit 2,000 hektaryang Minalungaw National Park ay nilikha sa bisa ng Republic Act 5100 noong 1967. Pinaniniwala ang mayaman sa ginto ang lugar na ito. Ang pangalang Minalungaw nangangahulugan daw ng mina ng ginto sa kuweba. Binago lang po sila ngayon. Kaya nagpa siya akong bisitahin ang isa sa 6 na kuweba rito. Ito kuweba na wala pang pangalan, pero binabansag ang balite. Kailan to binuksan sa publiko? Ngayon taon lang po ito nabuksan sa publiko. Bagong cave na binuksan, papasok na po tayo. Handahan lang po. Binibilin mo rin na wag maingay ang mga tao? Yung iba po, sinasabihan ko rin po kasi baka yung ibang bagay natin na hindi pa nakikita dito, ma-perwisyon natin. Gaya ng sanhin ng iba yung nababate, mga ganun po. yung nababate, no? Opo. Yan.
nagsimula na ang aksyon. Paside lang po. Yan. Ganyan po. Dahan-dahan lang po. Medyo putik po. Madali pa nung una. Kayang-kaya. Enjoy nga pati ang 3 batang tour guide na kasama namin. Nandito po tayo. Tinetrain sila ni Darren para raw tama ang sabihin kapag sumasideline bilang guide ng mga turista. Ito po yung magbubuo na stalactite. Pagdating ng mga 1,000 taon po ulit. Ay, huwag mo hawakan. Sa hirap ng buhay nila, kaya napipilitan din yung mga bata magtrabaho eh. Kasi wala na po talaga silang bukod sa pag-aaral, mahirap lang din po. Kaya napipilitan din po silang mag-tour guide. Ipapaliwan nyo, itong tumutulo na to, yung may stalactite canyon na mabubuo pag lipas ng ilang libong taon. Bakit mo naisipan mag-tour guide dito sa lugar nyo? Wala po kasi po kami kinikita po nung ano po. Wala kayong kinikita? Bakit ano ba trabaho ni tatay? Nag-uuling po sa bundok. Tapos, Nagtutour guide po ako, tapos yung kinikita ko po, bibigay ko po kay nanay. ayun, magkano ba kinikita mo bilang tour guide? Sa Minsan isang po, araw? 100, minsan po 200. Apa? Sa pasikot-sikot ng kuweba, pwede kang maligaw. Ang aming pakay, ang ugat ng balite na ayon kay Darren ay misteryoso. Medyo masikip po siya. Andito na po tayo. Tabi-tabi po. Ikaran po. Tabi-tabi po. Andito na po tayo sa ugat ng balite na minsan din nakukuha ng camera. Kailangan natin magtabi-tabi sa kanya para mapicturean kasi ito ang balite kasi may mga pamahiin na sinakasabihan niya na may mga nagbabantay. Kaya nakiraan tayo na tabi-tabi po. Ngayon ito po siya, yung taas niya. 70 o 60 feet. Ayan po siya. Diretso lang po siya. Dahil nga po yung puno niya, wala dito sa loob, nasa labas. Ngayon po, hindi ko lang din po alam kung ano yung puno niya, gano'n siya kalaki. Pero sa tansya ko naman po, buhay pa kasi. Buhay pa po yung ugat at ano. Ha? Patuloy pa rin po lumalaki. Patuloy niyang hinuhubog ng kalikasan ang kuwebang ito. Hindi man gaanong marami ang mga stalactite na kumukutitap sa dilim, meron pa rin namang tulad nito na kung hindi gagalawin ng mga turista, siguradong magpapahanga sa mga susunod pang henerasyon. palabas na kami ngayon ng kuweba. Meron kaming 2 choices, yung bumalik kami kung saan kami pumasok or dumaan dito. Pero ang kagandahan daw dito sa trail na to mas exciting. Subukan natin dahil mukhang nakakatakot. Pero napasubo na ako nang matanaw kong malalim na bangin pala ang pwede kong bagsakan sa isang maling hakbang. Dahan, okay. Sa daan palabas ng kuweba, hindi ko sukat akalain na mapapalaban ako ng husto. Kasi pag gano'n na lang ano. Oo. Paglabas, makikita mo na yung pangpang ng ilog. Ano yung isang option? Dito naman po, nakaupo ka dito. Ang unang pagsubok, tumawid sa magkahiwalay na bato sa gilid ng malalim na bangin. Dahil umulan nung gabi, madulas ang bato. Kasi dyan, pag nadulas ka, tuloy-tuloy ka na. Ilang feet yan? Hindi, mataas po yan. Buti na lang, bukod kay Darren, naroon din si Mang Mario na bihasa din sa mga kuweba. Ang kinabubuhay kasi ni Mang Mario, ang pagkuha ng pugad ng ibong balin sa sayaw sa loob ng isa pang kuweba rito. Kaya nilalagay po, sobrang tapakan po yan. Sige, ma'am. Okay. Okay, Tali po, ma'am. wag kayo bibitaw. Yan. Okay. Sige po, ma'am. Tapos dito. Dito na po sa susunod na po ulit. Hawak ka po. Dali 1, 2, 3. Oh, yeah. Okay. Kanina, nung paakyat ako para andali, pero nung narito na ako, mahirap pala talaga. Kasi, nakakalula ang lalim. Ugat din po ng balite yan. Napansin kong
Pahirap ng pahirap ang landas palabas ng kuweba. Yan, para maabot. Napasabak tuloy ang buong team namin. Yan, para maabot mo. Kulikat na ako. Pag maiksi ang legs mo, paano na? Ano lang ako, ma'am? Ang taas eh! Pang matangkad eh! Okay. Tiri na ba? Ito, wala itong tarik kahit isa. Nakaharap ko malikod. Talikod ka lang, ma'am. Ang masasabi ko lang, ito yung mas mahirap para sa akin. May paakyat pa pala! Pagkatapos mo bumaba, aakyat ka naman. Pinakamadali po ito. Maliban sa lubid na itinali ni Mang Mario, kailangan mo lang talagang kumapit ng mahigpit sa mga bato. Babagsak mo ba ito ah? Babagsak daw ah. Atras, atras. Matarik ang aakyatin at kailangan mong isingit ang katawan mo sa pagitan ng dalawang bato. Kakaunti ang pwedeng pagkalsuhan ng paa para maitulak mo ang iyong sarili pataas. 1, 2, 3. Good luck talaga sa akin. Ang tanong, paano ko akyat doon? Dito po, kanang paa dito. Tapos kaliwa dito. Yun. Okay na. Tapos dalawang kamay sa lubid. Dalawang kamay sa lubid. Ang hirap! Tatlo. Ay, wait. 1, 2, 3. May butas po dyan, baka Okay. Kuya, okay. natapatan yung... Grabe. Akala ko noon, palabas na kami ng kuweba. Yun pala, Okay, malapit na. Malapit na. Para pinapanganak ulit ah. Malapit na. Okay pa. Ito na po yung pinakamahirap. Siya ba ako? Malawag mo po. Basta lagi mo maisipin kasya ka, ma. Andiyan na pala sa... Lahat. Nasaan na ang labasan na yun? Ay, salamat. Natatanaw ko na yung liwanag. ang pagpasok pala sa kuweba parang leksyon sa buhay. Kailangan kang magpakahirap, Yan, maabot mo lang siya. kailangan kang mag-isip, kailangan kang mag-ingat. Palabas sa dilim, patungo sa liwanag. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nakikilala ang Minalungaw National Park. Dinadayo ito ng ilan para sa pictorial bago ang kasal. May tinatayo ng hotel sa gilid ng ilog. Kapag weekend, higit na marami ang bisita. Walang bayad ang paligo sa ilog. Nasa iyo na kung magrerenta ka ng balsa at cottage. Nagdulot nga ng kabuhayan sa mga taga rito ang turismo. Yung kanina, yung pinuntahan natin na kuweba, pang ilang beses mong napuntahan yon? Pangalawa po, pero sa gitna po, kalahati lang po. Ano masasabi mo doon sa karanasan mo na pumasok ka sa cave na yon kasama Nakakatakot kami? po eh. Bakit? Anong kinatakot mo? Parang malalim po eh, nalulula po ako.
Magandang umaga po. Magano ma'am. Ako po si Sandra Aguinaldo sa Eyewitness. Kayo po si Lucas. Lucas. Meron din namang tulad ni Mang Lucas na direktang nagmumula sa gubat ang kinakain ng pamilya. Pero pagka kuhanin mo na. Meron nga siyang kakaibang koleksyon. Ito kasi nakakuhanan lang naman akong ipunin. Oo. Pero ang mga laman nito, yun ang pangkaraniwan namin pang ulam dahil sa kakulangan ng pambili ng ulam. Oo. Yan. Kaya may ergan ako panghuli niyan. Yun ho yung pinapakain nyo sa pamilya nyo, yung mga nahuhuli ninyo. Ano po yan? Ano yung mga nakuha nyo? Ito, unggo. Ano? Unggo. Oo, Unggoy. matching, oo. Unggoy. Matching. Ito ang mga paanan, labuyo, tikling. Oo. Ito, inuulam din namin yan. Tapos, may paapa dito ng na-aksidenteng nahuli ko rin, yung parang agila. Araw-araw, naghahanap ng makakain sa gubat si Mang Lucas. Kahapon sana, may huli ako malaki. Ilan na ho yung nahuli nyong unggoy? Marami Kasi na sana eh. Yung ngipin ng unggoy, 3. Yun nandito. Pero gaano karami ng unggoy na nahuli nyo? Baka daan na kung iniipon lang yan. Nagkakawala na sa katagalan, iba. Nag-umpisa kasi ako maghunting 1975. Oo. Hanggang ngayon, ito pa rin. Sabi ni Mang Lucas, minsan nakukonsensya din siyang humuli ng matching. Ang matching, pag binaril mo at hindi siya na gulpi, hahanap sila ng dahon. Pag wala pa nakakakita ng dahon, tutok niya yung sugat niya, tapos umiyak siya. Ganyan. Inaalis yung parang luha. tao. Oo, pinapahid niya yung luha. Umiiyak siya, tapos ginagamot niya sarili niya. Oo, pag di pa patay, tutukan muli, gaganunin, sasalag siya. Maawa ka rin. Mainit yan. Siguro hindi kasistihan. Kaya dumami anak ko, sa kaulam ko sigurong matsing. Malakas ang 6 appeal mo pagka kakain ka niyan. 71 years old na si Mang Lucas. Siya mang anak sa kasalukuyang asawa. Pati raw maliliit niyang anak, sanay na sa pagkain galing sa gubat gaya nito. Ano yan, pagkain ba yan ng pamilya mo? Kinakain din namin ito. Kulang sa dahon bayabas. Pagka lumambot bahagya, i-adobo na. Ay, Pasensya na kayo. Alam daw niyang bawal hulihin at patayin ang ilan sa mga uri ng hayop na hinuhuli niya. Pero Pag di nga nang huli, gutom. So, talagang isang kahig isang tuka, ganun lang. Pero ang pinagpapasal ng mga tangko, kahit na ganyan, hindi ako nakagagawa ng kasalanan sa kapwa. O katulad ng karamihan sa siyudad na pag nagipit, hold up, magnanakaw. isa sa mga anak ni Mang Lucas ang namatay sa gubat matapos madaganan ng bato. Parang siya, binihag siya. Nung diwata, nanunugis siya ng taga. Ayaw na may kasama. Matagal na, ala pa siya. O di hinanap, pumunta doon, tinawag, sumagot. Uyang eri ako'y hirap na. Nakaipit pa pala siya ng bato. Sa kabila nito, itinuturing daw niyang puno ng biyaya ang gubat. Araw-araw nagpupunta sa gubat si Mang Lucas kasama ang alagang si Tucci. Ang mga eksenang ganito nagaganap kahit wala ang aming kamera. Lahat daw ng hayop na pwedeng kainin hindi nakakaligtas kay Mang Lucas. Ito ang pagong. Yung bakas niya. Ngayon nandito siya. Kung dito lang sa ilalim. Ang dulas naman. Ayun, may bakas siya paakyat. Malayo narating ito. Andun sa itaas yan sa gubat. Ayun, malaki yan. May paraan din si Mang Lucas para tawagin ang kanyang mga target. Sabi niya,
Madalas tumatagal siya ng 2 araw sa gubat para mas maganda ang huli. Akin. Kung saan saang sulok ng gubat din daw siya nakakarating para maghanap. Humantong si Mang Lucas sa isang bahagi ng gubat kung saan kumakain ng prutas ang mga ibon. Pumwesto siya sa isang lugar. Tahimik na nagabang. Mamaya, may lalantad din. Isang maliit na ibon pala ang naasinta ni Mang Lucas. Paano naman mabubusog ang pamilya niya sa ganito? Marahil batid din ito ni Mang Lucas, kaya nagtagal siya sa gubat ng may 5 oras. Seryoso si Mang Lucas sa ilang oras niyang paghahanap ng makakain para sa kanyang pamilya. Kung minsay walang kurap sa pag-asinta sa nakadapong ibon. Wala tayong makuha dito. Kung bumago naman ang pwesto, dahan-dahan ang kilos. Ala naman dumating malaking ibon eh. Magtsagaan na natin itong maliliit. Tara na, uwi na tayo. Manipis. Oh, linisin nyo para pakinabangan mabusog yung ating buong pamilya. Doon ko napatunayang sanay na sanay nga sa pagkain ng hayop mula sa gubat ang mga anak ni Mang Lucas. Mahirap para sa aking pagmasdan ang tagpong ito dahil hindi naman karaniwang kinakain ang mga ibon. Nabagahan lang natin yan. Diyan, sa ibabaw. Pero pangkaraniwan lang ito sa mga anak ni Mang Lucas. Patay pa yan. Dadaan yan. Bago nito, ipinakita din sa amin ang pagluluto ng adobong bayawak na madalas ding pagkain ng pamilya. May damo pa. Inihaw na ibon at adobong bayawak. Nakakapanibago sa pandinig at marahil hindi kayang tikman ng iba sa atin. May sasaban. Sige, suhin mo lang siya. Bigyan mo lang. Pero ang mga pagkain ito ang papawi sa gutom ng 11 miyembro ng pamilyang ito.
Paano bukas? Ayun, panibagong kayod na naman, kahig tuka. Sa di kalayuan, tuloy ang kasiyahan ng mga turistang naliligo sa Peñaranda River. Abala rin ang mga residenteng nagpaparenta ng balsa at mga batang sumasideline bilang guide. Dito makikita kung paano binibiyayaan ng kalikasan ang tao. Pero lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan kung hindi natin iingatan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.